Magandang araw. Lahat ng tao ay may kani-kanyang pangarap sa buhay. Pangarap na maihahalin tulad natin sa mga bituin. Ikaw, alam mo ba kung ano ang bituin ng buhay mo? Bunso sa 3 magkakapatid si Candy. Bata pa lamang siya ay kinakitaan na siya ng husay sa pag-awit ni Alfred at maging ng mga kapatid na sina Olga at Jeff. Bagay na ayaw naman ng nanay niyang si Susan. Pinagagalitan siya nito kapag naririnig na kumakanta siya. Binabawalan din siyang sumali sa kanilang mga school activities, lalo na kung yun ay patungkol sa pagkanta. Bagay na ikinalulungkot naman ni Candy. Sa batang puso niya kasi ay pangarap na niya ang maging isang singer. Isang gabi, nakita ni Olga na malungkot si Candy. Nakaupo ito sa kanyang kama at naroon sa silid nilang dalawa. "Bakit hindi ka pa natutulog, Candy? Gabing-gabi na." Sabi niya sa nalulungkot na kapatid. "Bakit ganun si inay, ate? Bakit ayaw niya akong sumali sa choir?" Tanong naman ng batang nalulungkot. "Alam mo, nagtataka nga rin kami ni Jeff kay inay kung bakit siya ganun." Sabi pa ni Olga kay Candy at umupo na ito sa tabi ng kapatid. "Kasi ako, alam mo, mula elementary hanggang high school hindi pinayagan ni inay na mag-choir. Tapos si Jeff naman kapag kumakanta at nagiging serious, pinagagalitan din niya. Nagagalit din siya." "Ano kaya ang dahilanan mo, ate?" "Hindi ko rin alam, Candy. Ayoko namang tanungin si inay kasi baka pagalitan niya ako." Sagot ni Olga sa kapatid at napailing pa ito. "Paano kaya ako makakasali sa choir namin, ate? Gustong-gusto ko pa naman." "Ganito na lang. Sabihin mo yan kay Itay. Tapos, kung anong maging pasyon niya, edi yun ang sundin mo." Payo ni Olga sa kapatid at niyaya na itong magpahinga. Sinunod ni Candy ang payo ng kanyang ate Olga. Nang minsang makita niyang nag-iisa si Alfred, ay nilapitan niya ang ama. At sinabi niya rito ang kagustuhan niyang makasali sa choir ng kanilang school. Dahil nakadama ng awa ang ama sa anak, ay pinayagan naman niya ang bata. Tuwang-tuwa si Candy. Bagay na ikinagulat naman ni Jeff. "Talaga? Pinayagan ka ni Itay na sumali sa choir?" "Oo, Kuya Jeff. Kaya nga ang saya ko eh. Pero sabi ni Itay, hilihim ko raw muna yung kay inay." "Sabagay, pwede namang mangyari yun. Dahil tayong dalawa lang ang sabay na pumapasok dito sa school." Pag-uusap ng dalawa habang nasa school sila. "Hindi mo ko isusumbong kay inay?" "Hindi. Alam ko naman kasi gustong-gusto mong kumanta. Tsaka sayang naman ang talent mo kung hindi mapapractice. Tsaka alam ko, makakatulong sa iyo kung makakasali ka dun." "Thank you, Kuya Jeff. Ang bait-bait mo talaga." Masayang pagtatapos ni Candy. At mula na noon ay nakasali na siya sa choir ng kanilang school. Kapag may performance sa school ang bata, ay nakakapanood si Alfred, maging sina Olga at Jeff. May pagkakataon din na si Olga ang nag-aayos sa kapatid. Proud na proud naman si Alfred sa bunso. Hindi rin problema kung may mga performance sila na kailangan ng costume dahil provided ng school ang costume ni na Candy. Ang lahat ng yun ay itinago nila kay Susan. Ngunit sadyang walang lihim na hindi nabubunyag. Isang hapon, nagpunta si Susan sa school ni na Candy. May sasabihin sana siya sa mga bata. Nalaman niyang may program sa auditorium. Kaya naman ang hindi makita ang mga anak sa corridor, ay nagpasya siyang magpunta sa auditorium. At doon niya nakita na kumakanta si Candy. Kasama ito sa choir at nanonood ang kanyang mag-aama. Ganun na lang ang galit ni Susan. "Bakit niyo nagawa sa akin yun, Alfred?"
Ikaw pa na ama nila ang kumonsinti kay Candy. Galit na sabi ni Susan sa asawa nang makarating ito ng bahay. Habang si Alfred naman ay nananatiling mahinahon at ang magkakapatid ay nangakayuko. Susan, huwag ka sanang magalit sa akin. Naaawa lang naman ako kay Candy. Gusto niyang umawit kaya... Sabi ni Alfred na hindi na naituloy dahil sa biglang pagsagot ni Susan. Hindi ka pa rin dapat na naglihim sa akin. Namumula sa galit na sagot naman ni Susan. At kayong tatlo naman, niloko niyo rin ako. O paano niyo nagawa sa nanay niyo yun, ha? May luha ng sigaw ng ina sa mga anak. Sorry po, Nay. Nakayukong sagot naman ni Olga. Nakakaawa naman po kasi si Candy, Nay. Tsaka sayang naman po yung talent niya kung hindi magagamit. Paliwanag naman ni Jeff. At ikaw naman, Candy. Sabi ni Susan, sabay duro sa anak. Habang umiiyak naman si Candy. Ang tigas talaga ng ulo mo. Kasalanan mo kaya tayo nagkakagulo ngayon. Sabi ni Susan sa anak habang matalim na nakatitig dito. Halos gustong sabunutan ng bunso. Sorry po, Nay. Gusto ko lang naman pong kumanta. Yun lang po. Umiiyak namang sagot ni Candy sa ina. Huwag ka nang magalit sa amin. At lalong wag mong sisihin si Candy. Mga amo naman ni Alfred sa asawa. Hinawakan pa niya ito sa kamay. Ngunit tinabig lang ng babae ang kanyang kamay. Kung gusto niyong mapatawad ko kayo, huwag niyo nang uulitin ito. At tigilan niyo pagkonsinti sa kalokohan ni Candy. At ikaw naman, Candy. Mapapatawad lang kita kung iiwan mo ang choir. Pero, Nay, naiiyak pang sabi ni Candy. Narinig mo sinabi ko? Iwan mo ang choir sa school niyo. Tigilan mo ang pagkanta. Mariing sabi ni Susan sabay talikod sa kanila. Ganun na lang ang lungkot na nadama ni Candy. Siya pa naman ang soloist sa choir nila. Ngunit wala naman siyang magagawa. Ayaw niyang lalong magkagulo ang kanyang pamilya. Kaya kahit nasasaktan, ay umalis siya sa choir ng kanilang school. Noong unang araw ng pag-alis ng bata sa choir, halos hindi ito makakain ng hapunan. Naawa naman sa kanya sina Olga, Jeff at Alfred. Upang maaliw ang anak, kinabukasan ay naisip ni Alfred na ipasyal sa mall ang mga ito. Nakadama naman ng bahagyang pagkaaliw si Candy. At mabilis na lumipas ang mga taon. Nasa ika-4 na taon na sa high school si Candy nang huli siyang tawagin ng pag-awit. Nagkaroon kasi ng singing contest sa school nila. At dahil alam ng mga classmate niya na mahusay siyang kumanta, ay pinilit nilang maisali siya doon. Nagawa naman nila yon dahil sa tulong ng kanilang class advisor. Hanggang sa manalo si Candy at maging representative ng kanilang school. Hindi naman niya yon inilihim sa ama at mga kapatid. Masayang-masaya sina Alfred sa tagumpay ng dalaga. Congratulations, Candy! Ang galing mo po! Tumatawang bati ni Jeff. Show your trophy naman. Tiyak na maganda yun. Masayang sabi naman ni Olga. Kasi ate, si inay, baka biglang dumating. Masayang ngunit nag-aalanganing sagot naman ni Candy. Mamayang gabi pa yun. Kasama siya ni Naaling mo ng sa catering eh. Sagot naman ni Jeff. At saka, tinapos na namin ang mga gawain mo dito sa bahay. Kaya libre ka na. Nakangiti namang sagot ni Olga. Thanks, ate. Kuya, ang bait niyo talaga. Alam niyo, 10K ang premyo ko, kaya ililibre ko kayo ngayon. Masayang sabi ni Candy sa mga kapatid. Yes! Isama natin si Itay, Candy. Sagot naman ni Jeff. Tama, para ma-share mo naman sa kanyang success mo.
Sagot naman ni Olga. Alam na niya, kuya. Ate, na-text ko na sa kanya kanina. Kaya magbihis na kayo at pupuntahan na natin si Itay. Masayang pagtatapos ni Candy. Mabilis namang kumilos sina Olga at Jeff. At agad nilang pinuntahan ang ama. Nang magkita-kita sila ay masaya nilang isinelebrate sa fast food ang pagiging champion ng dalaga sa kanilang district singing competition. Nang gabing yon, gusto sanang ibigay ni Candy kay Alfred ang natira niyang premyo. Ngunit hindi yon tinanggap ng ama. Sinabi niyang, itabi mo na lang yan, anak. Gamitin mo sa mga pangangailangan mo. O kaya, pag may emergency. Para namang ginaplos ang puso ng dalaga sa sinabing yon ng ama. Salamat po, Itay. Napakabuti niyo po talaga. Lagi niyo pong sinusuportahan ang mga pangarap ko. Naluluhang sagot naman ni Candy sa ama. Dahil anak kita at mahal kita. At gusto kong maabot mo ang mga pangarap mo. Nakangiting sagot naman ni Alfred sa anak at bahagya pang inakbayan ito. Ngunit sadya yatang nakatakdang maging bituin ang dalaga. Isang umaga, nasa lubong ni Alfred ang chairman ng kanilang barangay. Sinabi nito sa kanya ang ukol sa singing contest na gaganapin sa kanilang barangay. Ipinunto pa nito ang malaking premyo sa naturang patimpalak. Sinabi rin nito na isali si Candy. Dahil sa iya sa kausap at sa katotohanang alam niyang matutuwa rin si Candy kung makasasali doon, ay napapayag siya ng kanilang kapitan. Noong pagkakataong yun ay hindi na siya naglihim pa sa asawa. Ngunit muling tumutol si Susan. Hindi, ayoko. Pero Susan, malaki ang premyo. At saka matutuwa rin ang anak natin kapag ayoko ngang pasukin ni Candy ang pagkanta. Hindi mo ba naiintindihan yon? Galit na sabi ni Susan. Tumayo pa ito at lumayo sa asawa. Magkakaiba ang kapalaran ng bawat tao, Susan. Sagot naman ni Alfred na tila may nais na tukuyin. Pinoprotektahan ko lang siya. Hindi ka nakatitiyak sa magiging kapalaran niya. Kailan ako kikilos kapag huli na ang lahat? Susan, kalimutan mo na ang nakaraan. Babang panahon na ang lumipas. Tama na. Basta, hindi sasali si Candy sa singing contest na yon o sa kahit na ano pang singing contest. Tapos! Pagwawakas ng babae na may buong pasya. Ngunit buo na rin ang desisyon ni Alfred. Pinayagan niyang sumali si Candy sa singing contest. Nagsasanay siya tuwing umaalis si Susan para magtrabaho. At syempre, tinutulungan siya ng kanyang mga mahal na kapatid. Sa makalawa, hindi ako makakauwi. May catering na naman kasi ang grupo namin at mas malayo yon. Pero mas malaki naman ang kikitain. Kaya kina Luisa na ako magpapaumaga. Paliwanag ni Susan habang nag-aagahan sila. Lihim namang natuwa sina Olga, Jeff at Alfred. Yun na kasi ang araw ng pagsali ni Candy sa singing contest. Huwag kang mag-alala. Kami na ang bahala rito. Hindi naman ako papasok sa trabaho eh. Sabi ni Alfred sa asawa at napahinto pa ito ng pagkain. Nagtaka naman si Susan. Bakit hindi ka papasok sa trabaho? Kwan, magpapacheck up ako sa doktor. Madalas kasing sumama ang pakiramdam ko nitong mga nakakaraang araw. Pagkatapos kong magpa-check up, magpapahinga ako. Pagdadahilan naman ni Alfred sa asawa. Ganun ba? Tama. Mabuti ngayon, magpa-check up ka. Para hindi na lumala ang nararamdaman mo. Pagkatapos, magpahinga ka. Kumbinsidong sabi naman ni Susan. Habang lingid sa kanya, ay ngiting tagumpay ang kanyang mag-aama. Wow! Ang ganda mo, bunso! Sabi ni Olga matapos ayusan ng kapatid. Grabe! Buka palang panalo na!
Nakangiti namang dugtong ni Jeff. Artistang dating ng anak ko ah. Tumatawa namang sabi ni Alfred. Kinakabahan po ako, Itay. Ate, Kuya. Sabi naman ni Candy na may nalalamig na mga kamay. Yakang-yaka mo yan, bunso. Oo nga, isipin mo lang ang 30K na premyo mo. Magkasunod na nakangiting sabi ni na Olga at Jeff. O tayo na mga anak, hindi tayo dapat mahuli. Pero baka po dumating si Inay. Di ba sabi niya may catering sila ngayon? Oo nga, at saka dumating man siya, tapos na ang contest, panalo ka na. Magkasunod na sabi ni na Olga at Jeff. At masaya na nga nilang tinungo ang plaza. Doon kasi gagawin ang singing contest. Buo nilang ibinigay ang kanilang suporta kay Candy, lalo na nang umawit na ito. Hindi naman nasayang ang kanilang pagsuporta sa dalaga dahil ito ang nag-champion sa naturang patimpalak. Congratulations, anak! Bilib na bilib sa'yo ang mga kabarangay natin. Dapat lang naman talagang manalo siya, Itay. Mukhang-mukha palang winner na eh. Tama, tabi na ang kalaban. Masayang sabi ni na Olga at Jeff. Inspired kasi ko, ate, kuya, Itay, dahil naroon po kayo. Naluluha namang sagot ni Candy. Ang laki ng premyo mo, bunso. 30K. Sabi naman ni Jeff at nanlaki pa ang mga mata. Oo nga, kuya. Kaya ngayon, mag-order na lang tayo ng hapunan. Huwag mong kalilimutang magtabi sa savings mo, anak. Paalala naman ni Alfred sa anak. Opo, Itay. Oh, bakit bigla kang nalungkot? Nangihinayang lang kasi ako, Kuya Jeff. Gusto ko sana kasama natin nagsasayang ngayon si Inay. Sagot naman ng dalaga na bahagyang nalungkot. Bakit nga po ba ganon si Inay, Itay? Bakit ayaw niyang suportahan ang pangarap ni Candy? Hindi naman po masama yun. Nagtataka namang tanong ni Olga. Tsaka kahit po sino sa amin, ayaw niyang kumanta, Itay. Bakit po ba? Napaisip naman si Alfred sa sinabi ng mga anak. Juan, kasi sabi niya, lagi raw siyang talunan dun sa singing contest na sinasalihan niya. Oo, tama. Kaya mula noon, lumayo na siya sa pagkanta. Dahilan ni Alfred sa mga anak. Di dapat po maging proud siya sa akin. Kasi ako po laging panalo. Nagtataka namang sagot ni Candy. Napaiwas naman ng tingin ang ama sa mga anak. Huwag na nga natin pag-usapan ng nanay niyo. Pag-order na lang tayo ng pagkain. Nagugutom na ang bituka ng tatay niyo eh. Tumatawang sabi naman ni Alfred. Nagtagumpay ang pag-iwas niya sa mga anak. Ngunit ang kanila palang pagsasaya ay mapapalitan ng kalungkutan. Dahil kinaumagahan, habang naglalakad pa uwi si Susan, ay nasa lubong niya ang madaldal nilang kapitbahay na si Tentay. Ngayon ka lang dumating, Susan? Tanong ni Tentay sa pagod na si Susan at hinarangan pa niya ito sa paglakad. Oo, Tentay. Sagot naman ng pagod na babae. Naku, sayang naman. Hindi mo napanood kagabi ang bunso mo. Ang galing niya. Champion siya. 30,000 ang premyo niya. Tumataginting. Anong ibig mong sabihin, Tentay? Nagtatakang tanong ni Susan. Napamulagat pa ito ng mga mata. Ang anak mo, nag-champion sa singing contest dito sa atin. Hindi mo ba alam? Naku, ang daming humahanga sa kanya. Tapos alam mo,
Sabi ni Tentay na hindi na naituloy dahil mabilis pa sa 4:00 na iniwan siya ni Susan. Galit na galit itong umuwi ng bahay. At pagdating doon ay sumisigaw na tinawag si Candy. "Candy! Candy! Lumabas ka dyan sa silid mo! Candy!" Kinabahan naman si Candy nang marinig ang galit na boses ng ina. Mabilis siyang lumabas ng silid. Ngunit nag-aatubili namang lumapit sa ina. Nagkataon namang naroon si Alfred at siya ang lumapit sa asawa. Ibig awatin ang posibleng mangyari. "Bakit ba ang aga-aga sumisigaw ka, Susan? Ano bang problema?" Pakunwaring hindi alam ng lalaki. "Kayo ang problema ko, Alfred. Kayong mag-aama. Nasa daan pa lang ako, ibinalita na agad sa akin ni Tentay ang tungkol sa pagsali ni Candy sa singing contest. Bakit niyo na naman ako niloko, Alfred?" Naluluha sa galit na sabi ni Susan. "Susan, bakit nagsabuatan kayo laban sa akin? Anong klaseng kapamilya kayo?" Bulalas pa ni Susan. "Makinig ka sana, Susan. Sayang din naman kasi yung premyo kung hindi na ituloy pa ni Alfred ang sasabihin dahil nagwala na si Susan. Itinapon niya ang lahat ng gamit na kanyang nahahawakan. Kaya sinusaway ako ng mga anak mo dahil kinukonsinti mo. Anong klaseng asawa ka?" Matagal bago napahinto ni Alfred si Susan. Nakatulugan na ng babae ang galit. Samantala, nasa silid naman ang magkakapatid ng mga sandaling yon. "Tulog na si inay, kaya pala natapos ng pagwawala niya." Sagot naman ni Olga kay Jeff. "Kasalanan ko? Dahil sa akin kaya nag-away sina inay at itay." Naluluhang sabi naman ni Candy. Noon ay magkatabi silang nakaupo sa sofa na nasa silid ni Olga. Napapagitnaan nila Olga at Jeff si Candy. "Wala kang kasalanan, bunso." "Oo nga naman, si inay ang may problema. Dahil hindi siya makamove on sa pagiging talunan niya noon. Nakakahiya sa mga nakarinig sa pag-aaway ni na inay at itay. Ngayon, alam na nilang ayaw talaga ni inay na maging singer ako." "Yung trophy mo, bunso, dapat dalhin mo na yun sa kaibigan mo, kay Gab. Ipatago mo na tulad ng mga ibang mong trophy na nasa kanya." "Siya nga naman, Candy. Baka pag nakita pa yan ni inay, lalo lang yung magalit." Magkasunod na paalala ng magkapatid kay Candy. Si Gab ay classmate ni Candy. Best friend niya ang binata at isa rin sa mga sumusuporta sa kanya. Ngunit maring hindi naman pansin ng dalaga ang paalala ng mga kapatid. Patuloy pa rin siya sa pagluha. "Bakit ganon, kuya? Ate, para sa atin din naman kung matutupad ko ang mga pangarap ko. Matutulungan ko kayong lahat." Lumuluhang tanong ng dalaga. "Huwag ka nang umiyak. Nauunawaan ka naman namin eh." Sabi ni Jeff na hinawakan pa ang balikat ng kapatid. "Oo nga, tsaka suportado ka namin, kaya huwag ka nang malungkot, okay?" Pagtatapos naman ni Olga at minitian pa ang kapatid. Kinabukasan, nagulat na lang si Candy nang magising siya na wala sa kanyang tukador ang kanyang trophy. Agad niya itong hinanap. At ganun na lang ang kanyang pag-aalala nang makita niyang hawak yun ni Susan. "Inay, bakit po hawak ninyong trophy ko? Akin na yan." Nag-aalalang sabi ni Candy sabay lapit sa ina. "Hindi, dudurugin ko ito para madala ka at hindi na kumanta pa." Galit na sabi ni Susan habang nakatingin sa trophy. Hindi man lang tinapunan ng tingin ang anak. "Hindi, wag po. Award ko po yan eh." Pakiusap ng lumuluhang dalaga at tinangkapang hawakan ang ina. Ngunit tinabig lang ni Susan ang kanyang kamay. "Wala akong pakialam. Ito ang bagay dito," sabi ni Susan sabay hampas sa trophy.
Huwag po, inay! Sigaw pa ng dalaga. Ngunit walang nagawa yon maging ang kanyang pakiusap na may pagluha. Nang masira ang trophy ay siya naman ang sinaktan ng ina. Pagkatapos ay itinapon sa basurahan ang tropeyo. Para namang nawasak ang puso ni Candy ng mga sandaling yon. Noon ay nasa trabaho ang kanyang ama at mga kapatid, kaya naman walang makatulong sa kanya. Sa labis na lungkot ay tinungo ng dalaga ang bahay ni Gab. Ikinwento niya sa binata ang lahat, maging ang pagsabunot ng ina sa kanya nang pigilan niya ito. Pinalo naman siya ng kaibigan. Sinikap nitong libangin ang dalaga. Nanood sila ng mga concert. Bagay na kahit bahagya ay nakabawa sa bigat ng damdamin ng dalaga. Ngunit nang umuwi siya sa kanilang bahay, ay muling nanumbalik ang sakit ng kanyang loob. Pinasak po ni ina yung trophy ko, itay. Yung pinaghirapan ko. Luluhang sumbong ng dalaga sa ama. Tahan na, anak. Maganang mga mata mo. Hayaan mo na lang yun. Magkakaroon ka pa naman ng ibang mga tropeyo. Mas maganda pa roon. Natitiyak ko yun. Pagpapalakas ng loob ng ama sa anak. Habang hinahaplos ang likod nito. Bakit po ba ganon si inay, itay? Nakakasakit na po siya ng loob. Parang ayaw po niya akong maging masaya. Magbabago rin ang nanay mo, anak. Kapag nakita niyang natupad mo na ang pangarap mo, naniniwala ako doon. Kaya huwag kang susuko, ha? Naluluhang sabi ni Alfred sa anak. Yumakap naman sa kanya si Candy at luhaan niyang isinubsob sa dibdib ng ama ang kanyang mukha. Samantala, dahil sa pagkapanalo ng dalaga sa singing contest, ay kinailangan niyang isali ang kanilang barangay sa kanilang provincial singing contest. Kaya naman muli yung sinabi ni Alfred kay Susan. Bagay na muli na naman nilang pinagtalunan. Hindi na ako papayag. Itigil niyo na ang kalukuhang yan. Mariing sabi ni Susan habang masamang nakatitig sa asawa. Pasensya ka na, Susan. Pero hindi kita maaaring sundin. Ano? Alfred? Nanalo ang ating anak. Kaya may obligasyon siya sa ating barangay. At ayoko mapahiya sa mga tao. Kaya kahit ayaw mo, papayagan ko siyang sumali doon. Matigas na paninindigan ni Alfred. Binabaliwala mo na talaga ako. Hindi totoo yan. Gusto ko lang tulungan si Candy na maabot ang kanyang pangarap na maging singer. Hindi na nga natin na ibigay kina Olga at Jeff ang kanilang pangarap. Pati ba naman kay Candy ganun din? Unawain mo naman sana ako, Susan. Mahabang paliwanag niya sa asawa. Hindi kasi nakapagpuleyo ang dalawang kapatid ni Candy. At yon ay dahil hindi kaya nila ang mga gastusin. Hindi nga napigilan ni Susan ang kanyang mag-ama. Ngunit yun ang naging simula ng paglamig ng pagtitinginan ng magpamilya. Wow, bunso! Ang dami mo ng savings! Sabi ni Jeff nang makita ang ipon ng kapatid. Magagamit mo na yan pag nag-college ka. Sabi naman ni Olga. Ano bang gusto mong kuning course? Tugtong pa niya. Mass communication sana, ate. Buti ka pa. May chance na makapagtapos. Samantalang kami ni ate Olga. Short course lang ang kinuha. Oo nga. Kasi hindi kaya ni Inay at Itay na mag-law si Jeff. At ako naman, hindi nila kayang pakunin ng nursing. Malungkot na bulalas ng dalawa. Hayaan nyo, pag sinuwerte ko sa pagkanta, ako na ang magpapaaral sa inyo. Masayang pangako ng dalaga sa mga kapatid. May kinabuhay naman ang kanilang pag-asa.
Lalo naming ipapanalangin na magtagumpay ka, Candy. Masayang pagbawakas ni Olga. At lumipas pa ang mga araw. Isang tanghali, nakapanood sa TV ng singing contest ang dalawa. O diba, pwedeng sumali doon si Candy? Oo nga ate, at mas malaki ang premyo doon. Baka yun na maging simula ng pagsikat ng kapatid natin. Sabihin natin ito agad sa kanya. Masayang pag-uusap ng dalawa. Hindi nila alam ay naririnig pala sila ni Susan. Hindi nyo gagawin yon. Mariin at galit na sabi ng ina habang papalapit sa mga anak. Nagulat naman ang dalawa. Walang magsasabi sa inyo kay Candy ng tungkol sa lecheng singing contest na yon. Naiintindihan nyo? Sabi pa ng ina na may nandidilat na mga mata sa mga anak. Kapag sinuway nyo ko, pati kayo makakatikim ng galit ko. Pagwawakas ni Susan at iniwan na ang mga anak, habang natigilan naman sina Olga at Jeff. Sa kabilang dako, nakausap naman ni Alfred ang kapitbahay na si Tentay. Siya ang nagbalita sa lalaki ng tungkol sa singing contest. Naku Alfred, isali mo doon ang anak mo. Tiyak na mananalo si Candy doon. Naku, baka yun na maging simula ng pagsikat ng anak mo. Masayang sabi ng madaldal na si Tentay. Pagdating ng lalaki sa bahay, ay ibinalita niya yun agad kay Candy. Sinabi na po yan sa akin ni na ate at kuya Itay. Pero pinigilan daw po sila ni inay na sabihin yun sa akin. Malungkot na pagtatapat ng dalaga. Muli ay nakadama na naman ng inis si Alfred para sa asawa at awa naman para sa kanyang anak. Ang nanay mo talaga. Hayaan mo nga siya. Ano? Gusto mo bang sumali doon? Opo, Itay. Gusto po. Gustong-gusto. Kaya lang po si inay. Sabi ni Candy na hindi na ituloy dahil sa pagsagot ni Alfred. Huwag mong alalahanin ng nanay mo. Ako ang bahala sa kanya. Basta, galingan mo ha? Opo, Itay. At maraming salamat po sa pagsuporta niyo sa akin. Naluluha sa galak na pagtatapos ng dalaga. Dahil nirerespeto ang asawa, muling ipinaalam ni Alfred kay Susan ang kanilang gagawin. Ngunit muli ring nagalit si Susan. Mas matindi pa ang nangyari. Walang hiya ka talaga, Alfred. Kasalanan mo kaya sumail na si Candy. Galit at luan niyang sigaw. Dinadala mo siya sa ikapapahamak niya. Dugtong pa ng babae at dinuro pa ang lalaki. Siguro nga, maaari siyang mapahamak kung ibang tao ang tutulong sa kanya tulad ng nangyari sa iyo noong araw. Mariing bulalas ni Alfred para namang may kumurot sa puso ni Susan. At yun ang ayokong mangyari sa anak natin, Susan. Kaya nga sasamahan ko siya. Matigas na dugtong ni Alfred. Sige, umalis kayo. At kapag napahamak si Candy, ikaw ang sisisihin ko. Naririnig mo? Ikaw! Sumisigaw na pagtatapos ng babae, sabay galit na tinalikuran ang asawa. Lalong nagalit si Susan nang sumapit ang araw ng pag-alis ng mag-ama. Bagay na ipinagdamdam ni Candy. Sabi ni inay, hihingin daw niya sa Diyos na pag ako manalo, Gab. Namuluha niyang kwento sa binata. Sumama kasi ito sa kanila dahil may bahay sina Gab sa Maynila at doon tutuloy ang mag-ama. Gamit nila noon ang sasakyan ni Gab. Pambihira naman si Aling Susan. Parang hindi ka mahal. Sabi ng binata na lalong nakapagpanungkot sa dalaga. Kaya nga nasasaktan ako, Gab. Huwag mo na nga siyang isipin.
Mag-focus ka na lang sa sasalihan mo. At ang isipin mo, nakasuporta kami ng tatay mo at mga kapatid sa iyo. Para namang hinaplos ang puso ni Candy sa sinabing yon ni Gab at nakadama siya ng katatagan ng kalooban. Samantala, mula nang umalis si Candy ay lagi nang naglalasing si Susan. At sa tuwing aawatin naman siya ni na Olga at Jeff, ay pinalalayas niya ang mga ito at pinasusunod kina Candy. Sinasabi rin niyang hihilingin niya sa Diyos na huwag manalo ang anak. Mas mabuti pang matalo siya. Kaysa manalo nga, mawawasak naman ang buhay niya. Mariing pagkatapos ng lasing na si Susan, sabay inumuli ng alak. Bagamat nadidismaya sa sinasabi ng ina, sinikap pa rin nina Olga at Jeff na unawain ito at tulungan sa mga gawain. Samantala sa Maynila naman, hindi po natawag ang pangalan ko sa audition, Itay. Ibig sabihin, hindi po ako nakapasa sa audition. Natupad po ang hiniling ni Inay sa Diyos. Malungkot na bulalas ni Candy sa ama. Kapwa rin naman nalungkot sina Gab at Alfred. Nagkataon lang ang lahat, anak. Tama si Mang Alfred, Candy. Umuwi na lang tayo ng probinsya. Siguro nga, hindi talaga para sa akin na pag-awit. Hindi ako itinakda para maging singer. Naluluha pa niyang sabi. Akma nang aalis sila nang lumapit ang isang magandang babae. Excuse me, Candy Sandoval, right? Sabi ng babae habang nakatingin sa dalaga. Opo, ma'am. Kayo po yung nagpa-audition sa amin kanina, di po ba? Oo, ako nga. I'm Susie Reyes. Pakilala ng babae. Bakit po ninyo ako nilapitan? Nagtatakang tanong ng dalaga. Kasi, kasama ka sa mga nakapasa sa audition namin. Hindi lang nailista ang pangalan mo. Oh, gulat namang bulalas ni Candy. Oo, kaya nga hinabol kita agad nang malaman kong may kulang sa listahan namin. Abot-abot naman ang tuwa ni Candy nang marinig ang sinabi ni Susie. Dahilan upang lalo niyang pagbutihin ang pagsasanay. Walang sawa naman ang pagtulong at pagpapalakas ng loob ni Gab sa dalaga. Kaya naman lalo silang nagkalapit. Hindi naman nasayang ang pagsisikap ng dalaga dahil naging qualified siya sa finals. Bagay na lalong ikinatuwa ng lahat ng mga sumusuporta sa kanya, maging ng kanyang mga kapatid. Ngunit kabaligtaran nilang lahat si Susan. Tila baga nagluluksa pa ito. Bagay na lalo namang ipinagtaka nina Jeff at Olga. Lumipas pa ang mga araw. Dahil kay Gab, naging masaya ang pananatili ng dalaga sa Maynila. Madalas niya kasing ipinapasyal ito. Mayaman kasi si Gab, kaya naman talagang malaking tulong siya kina Candy. Ang hindi nila alam ay may lihim na damdamin si Gab sa dalaga. Hindi niya ito maamin dahil natatakot siyang magalit at lumayo sa kanya ang dalaga. At sumapit ang araw ng Grand Finals sa singing contest na sinalihan ni Candy. Ganun na lang ang kaba nilang lahat, maging ng kanyang mga kapatid na nanonood sa kanya sa probinsya. Ngunit hindi nagpatalo sa kaba si Candy. Pilit niyang nilabanan ito at ibinuhos ang husay sa pag-awit. And now, to receive 1 million pesos, a condo unit, a brand new car, and a 1-year recording contract, our new recording artist, Miss Candy Sandoval. Malakas na sabi ng TV host. Sabay ang malakas na hiyawan at palakpakan ng lahat ng mga nanonood sa studio. Lahat ng mga nagmamahal at sumusuporta kay Candy ay humiyaw at pumalakpak din.
Abot-abot naman ang luha ng kagalakan ng dalaga. Sa isip niya, ito na ang simula ng katuparan ng kanyang mga pangarap. Sa kabilang dako, dahil sa pagkapanalo ni Candy, ay binalak siyang puntahan ni na Olga. Ngunit hindi pumayag si Susan. Kapag pinuntahan niyo siya, huwag na kayong bumalik pa dito. Galit na sabi ng ina. Nay, huwag naman pong ganoon. Gusto lang naman po naming batiin si Bunso sa tagumpay niya. Pakiusap naman ni Olga. Sige, puntahan niyo siya. Magsama-sama kayong mapahamak. Lumayas kayo lahat! Hindi ko kayo kailangan! Namumula sa galit na sigaw ni Susan. Sabay tapon ng mga gamit ni na Olga at Jeff. Kaya kahit walang balak na iwan ang lubusan ng ina, ay napilitan na lang silang gawin yon. Dahil sinabi naman sa kanila ni Candy ang address ni na Gab, ay nakarating sila doon ng mapayapa. Ganun na lang ang pagkalungkot at pagkadismaya ni na Alfred nang malaman ang sinapit ng mga anak. Agad niyang tinawagan si Susan, ngunit hindi ito sumasagot sa kanya. Isang araw lang naman ang itinigil nila kina Gab. Dahil nang makuha ng dalaga ang susi ng kanyang condo unit, ay doon na sila tumuloy. Nakadama naman ng lungkot si Gab. Gusto niya kasi laging kasama ang dalaga. Ngunit wala naman siyang magagawa dahil hindi naman niya ito girlfriend. Kaya nanahimik na lang siya. Samantala, namangha naman sa magandang condo unit ni Candy ang kanyang mga kapatid. At kahit sandali ay nalimot nila ang lungkot. Ngunit nang sumapit ang gabi, ay muli nilang naalala ang ina ng kanilang tahanan. Ngayong may maganda na akong trabaho, matutupad ko ng pangako ko sa inyo, ate, kuya, mapag-aaral ko na kayo. Masayang sabi ni Candy sa mga kapatid. Kasalukuyan silang nasa terasa ng kondo. Salamat, Candy. Sa wakas, matutupad na rin ang pangarap kong maging abogado. Magkasunod na sabi ni na Olga at Jeff. Ngunit biglang napabuntong hininga si Candy. Oh, bakit napabuntong hininga ka? Tanong ni Olga. Nakita ko kasing lumuluha si Itay kanina. At alam ko, dahil yun kay inay. Pagtatapat naman ng dalaga. Mahal na mahal kasi ni Itay si inay. Sagot naman ni Olga. Kaya nga gusto ko sana mapag-ayos sila. Sabi naman ni Candy. Pero paano? Anong gagawin natin? Si inay ang galit na galit sa ating lahat. Tanong naman ni Jeff. Alam nyo, palagay ko, may iba pang dahilan kung bakit ayaw ni inay na maging singer ka, Candy. Kung bakit ganun katindi ang pagtutol niya. Yun ang kailangan nating malaman para malutas natin ang problema. Pagwawakas ni Olga kaya nahirapan silang matulog ng gabing yon. Kinabukasan, isinama ni Gab at Candy si Olga sa recording company na pinupuntahan ni Candy. Tama, patyaga pa rin nakaalalay si Gab sa dalaga. Kaya naman sina Alfred at Jeff lang ang naiwan sa bahay. Itay, tinawagan ko po si inay kanina. Anong sabi niya, anak? Galit pa ba siya? Magkasunod na tanong ni Alfred kay Jeff. Opo, pinatayan pa nga po niya ako ng cellphone eh. Malungkot namang sabi ng binata sa ama. Napabuntong hininga naman ang ama. Si Susan, inalipin na talaga ng takot niya. Hindi na siya nakaahon. Malungkot na bulalas ni Alfred. Bakit po? Ano pong kinatatakutan ni Inay, Itay? Magkasunod na tanong ng binata. Sa isip niya, kailangan na niyang malaman ang katotohanan sa kanya sasabihin sa mga kapatid. At hindi na nga nakaya pang umiwas ni Alfred.
Nabibigatan na rin ang kanyang damdamin. Kaya naman ipinagtapat na niya sa anak ang lahat. Ngunit binili na niya ito na panatilihing lihim ang nalalaman lalo na sa dalawang kapatid. Naunawaan naman ng binata ang ama dahil maski siya ay hindi niya kayang sabihin yon sa dalawa. Alam niyang may masasaktan. Samantala, muling tinawagan ni Alfred ang asawa at sa pagkakataong yon ay sinagot na siya ng babae. Hindi ko na nga sinasagot ang mga text at tawag mo, sige ka pa rin. Galit na sabi ni Susan. Gusto kitang makausap, Susan. Huwag mo naman sanang sirain ang ating pagsasama. Mag-asawa tayo. Mahinahon at nakikiusap na sabi ng lalaki. Sana, inisip mo yan bago mo ko binaliwala. Ikaw ang sumira ng pagsasama natin. Naiiyak na naman sa galit na sagot ng babae. Hindi totoo yan. Alam mong mahal na mahal kita. May nahon pang dugtong ng lalaki. Tama na. Ayoko nang makausap ka pa. At tandaan mo ito, kapag napahamak ang mga anak ko, magpakamatay ka na. Mariing pagbawakas ng babae sabay off ng cellphone. Bagamat nasasaktan, pinili ng lalaki na tumahimik na lang muna. Iniisip niyang palipasin muna ang galit ng asawa. Samantala dahil sa pasukan na, ay nag-enroll na sina Olga at Jeff sa college. Tuwang-tuwa naman ang dalawa. Ang ganda raw ng university na papasukan nila. Teka nga pala, paano ka, Candy? Hindi ka ba mag-aaral? Oo nga, bunso. Sabi mo, di ba, gusto mo kumuha ng mass communication? Magkasunod na sabi ni na Olga at Jeff. Kasalukuyan silang nagmimerienda. Hindi na muna, ate. Kuya, tatrabaho na lang muna ako para makapag-ipon at magpupundar ng kabuhayan. Masayang sagot naman ng dalaga. Namangha naman sa kanya ang mga kapatid. Kahit kasi siya ang mas bata, ay siya ang matured ang pag-iisip. Nangako naman sila sa dalaga na pagbubutihin ang pag-aaral. At lumipas pa ang mga araw. Isang gabi, habang nasa sala sina Candy at Alfred, ay kinausap ng lalaki ang anak. Nagpaalam siya na uuwi ng probinsya upang makausap si Susan. Naagad namang pinayagan ng dalaga. Ngunit galit pa rin ni Susan ang sumalubong kay Alfred. Hindi mo ba ako papapasukin, Susan? Tanong ng lalaki sa asawa. Nakikiusap ang mga mata nito. Hindi ka na nakatira dito, kaya wala ka ng karapatang pumasok dito. Huwag namang ganyan, Susan. Huwag sanang sirain ang mahabang panahon ng pagsasama natin. Ikaw ang may kasalanan kaya tayo nagkakagulo ngayon. Tinuruan mo ang mga bata na suwayin ako. Lalo na si Candy. Alam mong hindi totoo yan, Susan. Dapat alisin mo na ang takot mo eh. Kalimutan mo na ang nakaraan dahil nagiging hadlang yan sa pangarap ng ating bunso. Alam mo ang dahilan, kaya ganito ko. Wala na sana sa akin ang nakaraan eh. Pero kinonsinti mo si Candy. Kaya muling nanariwa sa puso ko ang lahat. Susan, umalis ka na. Hindi na ako makikisama pa sa'yo. Pagtatapos ng babae sabay balibag ng pinto. Bagsak naman ang balikat at malungkot na umalis ang lalaki. Sa kabilang dako, makalipas ang ilang oras sa recording studio na kinaroroonan ni na Candy ay, Mabuti, tapos ka nang mag-recording, Candy. Sabi ni Olga na tila nag-aalala. Oo ate, pasensya ka na ha kung nainip ka. Matagal kasi yung pagre-recording ng kanta, pinupulido ng gusto. Paliwanag naman ng dalaga sa ate. Okay lang sa akin yun. Kaya lang, may problema eh. Problema?
Ano yun, ate? Tumawag si Jeff. Sabi niya, dinala daw nila ni Gab si Itay sa ospital. Para namang nanlambot ang dalaga sa narinig. Bakit? Anong nangyari kay Itay? Naluluha niyang tanong. Nang dumating daw si Itay sa kondo mo, nahirapan siyang huminga. Lumuluhang sabi ni Olga at mabilis nga nilang tinungo ang pinagdalahang pagamutan sa ama. Gab, Kuya Jeff, kumusta na si Itay? Ano nang nangyari kay Itay? Nagkamalay na ba siya? Magkasunod na tanong ng mga dalaga sa mga binata. Habol pa nila ang kanilang hininga. Hindi pa, Ate Olga. Candy. Ginagamot pa rin si Itay. Naluluhang sagot naman ni Jeff. Oh, Diyos ko. Ano bang nangyari kay Itay? Bakit siya nagkaganon? Sabi ni na Olga at Candy. Ayon sa pagsusuri ng tito ko, may sakit daw sa puso si Mang Alfred. Sabi naman ni Gab. Doktor kasi ang tito ng binata at ito ang tinawagan niya nang mawalan ng malay si Alfred. Tiyak na dinamdam ni Itay ang mga sinabi ni Inay sa kanya. Ipinagtabuyan kasi siya ni Inay Kaya siya inatake. Pagtatapat ni Jeff sa mga kapatid. Ikinagalit yon ni Candy. Sa isip niya, sobra na ang ina. Kaya naman isang balak ang naisip niya. Pinuntahan niya si Susan. Anong ginagawa mo dito, Suwail? Galit at madiing sabi ni Susan. Nalilisik pa ang mga mata nito sa anak. Gusto ko kayong makausap, Inay. Sagot naman ng dalaga na may maayos na tindig. Pilit siyang nagpipigil ng galit. Lumayas ka na. Matigas ang ulo. Wala tayong dapat pang-usapan. Sabi pa ng ina. Akma nitong itutulak ang anak, ngunit muling nagsalita si Candy. Bakit niyo ipinagtabuyan si Itay? Lagi niya kayong naaalala. Ang kalagayan niyo. Ulalas ng dalaga na lumuluha na. Ikaw ang may kasalanan kaya nangyari ito. Matigas ang ulo mo. Ayaw mong makinig sa akin, Suwail. Sagot naman ng ina at dinuro pa ang anak. Dito na sumambulat ang laman ng damdamin ng dalaga. Lagi niyo nalang sinasabi sa akin yan. Inay, lahat naman ang gusto ninyo sinunod ko. Hindi po ako nagpabaya sa pag-aaral ko. Isa lang naman po ang gusto ko. Pangayaan niyo akong umawit. Ang maging singer. Pero bakit po ganun? Bakit hinahadlangan niyo ang pangarap ko? Bakit ayaw niyo akong maging maningning na bituin? Galit na bulalas ng dalaga. Sunod-sunod na ang pag-agos ng mga luha. Para namang pinupunit ang puso ni Susan ng mga sandaling yun. Dahil ang totoo, mahal naman niya ang kanyang bunso. Wala kang alam, kaya mo nasasabihan. Sabi ni Susan habang pinipigil ang luha. Ang pagiging bituin mo ang siyang sisira sa buhay mo, anak. Tugtong pa ni Susan na hindi na napigil ang pagluha. Hindi kayo Diyos para malaman ang kapalaran ko. Alam ba ninyo, dahil sa ginawa ninyong pagtataboy kay Itay, inatake siya sa puso at nasa ospital siya ngayon. Pagtatapos ng dalaga at humagulgol na. Natakot at nag-alala naman si Susan. O Diyos ko, ang asawa ko. Anong lagay ng tatay mo, Candy? Ano? Tarantang bulalas pa ni Susan na humagulgol na rin. Dito na siya sumama kay Candy sa pagamutan. Bakit hindi ka sumama kay Inay sa pagpunta kay Itay, Candy?
Malungkot na tanong ni Jeff. Kasalukuyan silang nasa chapel ng ospital. Masamang-masama pa rin ang loob ko kay inay, kuya. Hindi ko alam kung bakit napaka-negative niya. Sagot naman ng dalaga na parang maiiyak na naman. Alam ko na kung bakit siya ganon, Candy. Ipinagtapat sa akin ni Itay isang araw na wala kayo ni Ate Olga. Anong dahilan, kuya? Sabi ni Itay, dati rin mahusay na umawit si inay tulad mo. Pero isinumpa niya ang pagkanta. Dahil sa masamang nangyari sa kanya. Masamang nangyari? Ano yun? Nagtataka at nauutal na tanong ng dalaga. At dito na sinimulang ipagtapat ni Jeff kay Candy ang lahat. Nanlumo naman ang dalaga sa mga nalaman. Pero naisip niyang, pero mali pa rin ang ginawa ni inay sa atin, kuya. Magkakaiba ng kapalaran ng tao. Bulalas pa ni Candy. Alam ko, at tama ka. Pero sana, unawain pa rin natin si inay. Tulungan natin siya na makalaya sa kanyang takot. At alalayan din natin si Ate Olga sa sandaling malaman na niya. Paliwanag pa ni Jeff sa dalaga na para namang tumimo sa puso ni Candy. Sa kabilang dako, nagulat si Olga nang makita ang ina. Napaiyak siya sa tuwa. Siya kasi ang nagbabantay kay Alfred. Salamat po, inay. Dumating kayo. Hindi niyo rin natiis si Itay. Mahal na mahal ko si Alfred. Isa siyang mabuting asawa, ama at dakilang mangingibig. Sinagip niya ako at tinulungang makabangon sa aking kasawian noon. Ano pong ibig niyong sabihin, inay? Nagtatakang tanong ng dalaga sa ina. Ibinenta ako, anak. Ibinenta ako ng taong nangakong tutulungan akong maging sikat na singer. Ano po? Gulat na sagot ni Olga. Binaboy ako ng mga lalaki. At ang lalong masakit, nagbunga yun. At ikaw, Olga, ikaw ang naging bunga ng pambababoy sa akin. Hindi mo tunay na ama si Alfred. Dinadala na kita. Nagpakasalan ako nang nakilala mong ama. At ang masaklap kong nakaraan, iyon ang dahilan. Kaya isinumpa ko ang pag-awit. At kaya ayaw kong pasukin yun ni Candy. Para namang gumuho ang langit at lupa kay Olga sa mga ipinagtapat ng ina. Hindi niya mapigil ang kanyang pagluha at patakbo niyang iniwan si Susan. Nakita siya ni Gab na palabas ng pagamutan at parang wala sa sarili. Kaya naman inalok siya ng binata na sumakay sa sasakyan nito. Sumunod naman ang dalaga. At sa labis na bigat ng damdamin ay naibulalas niya sa binata ang mga nalaman sa kanyang pagkatao. Nauunawaan ko ang nararamdaman mo, Ate Olga. Pero sana, huwag kang magalit kina Aling Susan at Mang Alfred. Sana maisip mo, mapalad ka pa rin. Dahil sa kabila ng lahat ay nagkaroon ka ng buong pamilya at tunay na mahal ka nila. Mga payo ng binata sa dalaga na tila nagsilbing ilaw sa kanyang isipan. Nang maging mahinahon na si Olga, dinala siya ni Gab sa kondo ni Candy. Tinawagan din niya ang dalaga para ipaalam na naririto na ang ate. Bagay na ikinapayapa naman ang kalooban ni na Candy at Jeff. Salamat, ate. Pumayag kang samahan ni Gab dito. Nag-alala kami sa iyo, ate. Magkasunod na sabi ni na Jeff at Candy. Agad kasi silang umuwi matapos natawagan ni Gab. Jeff,
Candy, ang pangit pala ng pagkatao ko. Hindi pala si Itay ang tunay kong ama, kundi isang baboy na lalaki. Luha ang sabi ni Olga. Agad naman siyang niyakap ni Candy habang hinahaplos naman ni Jeff ang kanyang likod. Dito na rin sinabi ng dalawa na alam na nila ang lahat. Ang sakit. Candy, Jeff, hindi niyo pala ako tunay na kapatid. Kapatid ka pa rin namin, ate. Dahil iisa lang ang ating ina. Sagot naman ni Jeff. Tama si Kuya Jeff, ate. At hindi magpabagong pagmamahal namin sa'yo. Madamdamin namang sabi ni Candy at nagyakap ang tatlo. Nang makapagpahinga sila ay muli silang nagbalik sa ospital. Alfred, asawa ko, narito na ako. Patawarin mo ako. Inalipin ako ng takot. Takot na matulad sa akin si Candy. Kaya hindi kita pinakinggan. Patawad, asawa ko. Lumuluhang pagsisisi ni Susan. Kasalukuyang katabi niya ang mga anak. Itay, si Candy po ito. Kasama ko po mga kapatid ko. At si Inay. Hindi na po siya galit, Itay. Lumuluhang sabi ni Candy. Itay, Jeff po ito. Gising na po kayo. Para maging masaya na po ulit tayo tulad noong araw. Itay, dapat kasama ko po kayo sa launching ng album ko. I'm best father in the world. Itay, Olga po. Tama po si Candy. Kayo po ang best father in the world. Dahil kahit hindi niyo po ako tunay na anak, binigyan niyo po ako ng pangalan. Nilingap at minahal. Gising na po kayo, Itay. At bigyan niyo po ako ng pagkakataong mapasalamatan kayo. Ate Olga, Inay, Candy, tingnan niyo si Itay. Gulat na sabi ni Jeff. Iminulat na niya ang kanyang mga mata, Kuya Jeff. Diyos ko. Diyos ko, salamat po. Ligtas na ang asawa ko. Salamat po, Itay. Dininig niyo ang pagtawag namin sa inyo. Lumuluha sa galak na pagtatapos nilang lahat. Yun ang naging simula ng muling pagkakaunawaan nilang lahat. Inalagaan nila ng buong pagmamahal si Alfred hanggang sa gumaling ito at makauwi ng bahay. Mabilis na lumipas ang mga araw. Naging hit ang album ni Candy. Sa launching pa nga nito ay naroon ang buo niyang pamilya. Higit na proud si Susan sa anak. At ganap nang napawi sa puso ang pait at sakit ng nakaraan. At syempre, hindi nawawala sa kanyang tabi ang kanyang kaibigan na laging nariyan, lalo na kapag kailangan ng tulong ng dalaga. Si Gab. At lalo pang ang sumikat ang dalaga. Ganun pa man ay hindi nawala ang komunikasyon nilang dalawa. Sikat na sikat ka na, Candy. Ang layo mo na sa akin. Parang nagtatampong bulala si Gab habang nakatitig sa mga mata ng dalaga. Kasalukuyan silang naghahapunan sa isang function room ng isang mamahaling restaurant. Kumuha talaga ng room si Gab upang makaiwas sa pagkaguluhan ng mga tao si Candy. Ano bang malayo ang sinasabi mo, Gab? Heto nga magkasama tayo. Tumatawang sabi ng dalaga.
Iba na talaga ngayon. Marami nang nagmamahal sa'yo. Marami nang ibig makakuha ng puso mo. Dugtong pa ng binata na may nangungusap na mga mata. Nag-aalala nga ako eh. Baka may iba nang makakuha ng puso mo. Gusto ko kasi ako lang ang makakuha niyan. Bigla na namang lumakas ang pintig ng puso ng dalaga. Oo na naman. Dahil ang totoo, sa lahat ng pagkakataon na kasama niya ang binata, ay nadarama niya ang malakas at mabilis na pintig ng kanyang puso. Ngunit sinisikap niya yung labanan. Hindi lang dahil sa kanyang pangarap, kundi dahil hindi niya alam kung ano ang damdamin sa kanya ng binata. Ang alam lang niya, best friend niya ito. Anong ibig mong sabihin, Gab? Nauutal niyang tanong. Hindi rin umaalis sa pagkatitig sa mga mata ng binata. I love you, Candy. Noon pa. Hindi ko lang maamin dahil natatakot akong baka magalit at lumayo ka. Para namang tumalon sa tuwa ang puso ng dalaga. Talaga? Totoo? Oo, mahal na mahal kita. At nag-aalala ko dahil ngayong nabot mo na ang mga pangarap mo, para namang napapalayo ka sa akin. Hindi mangyayari yun, Gab. Dahil iisa lang ang lalaking gusto kong magmay-ari ng puso ko. At ikaw yun. Napaawang naman ang labi ng binata sa narinig. Napadilat pa ang mga mata nitong namumungay. Ibig sabihin, Candy, mahal mo rin ako? Natutawang tanong ng lalaki, sabay hawak sa kamay ng dalaga. Oo, Gab. Mahal din kita. Noon pa rin. Pag-amin ng dalaga. Niyakap naman siya ng mahigpit ng binata. Napakaligaya ko, Candy. Umasa ka. Lalo mo kung makakasama sa pag-abot mo sa iba mo pang mga pangarap. Pangako ng binata sa dalaga. At ako naman, ikaw lang ang magiging pangarap ng puso ko. Ang bituin ng buhay ko. At pakamamahalin kita. Matamis na pangako ni Candy. At marahan siyang hinagkan sa mga labi ng binata. Hindi naman tumutol ang kanilang pamilya sa kanilang relasyon. Dumaan din sa pagsubok ang kanilang pagmamahalan sa paglipas ng mga taon. Ngunit lalo lang yung naging matibay. Kasabay sa lalo pang pagningning ng bituin ni Candy. Wakas, sana po ay inyong naibigan at kinapulutan ng inspirasyon ang ating kwento. Sana huwag niyo rin kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Dear Ocean.